So, as of June 2024 ha, ito ha, as of June 2024, 84.40% complete na po si Glam Residences. Ako, konting-konti na lang. Malapit na malapit na. Marami na pong na-excite na mga homeowners dyan sa kanilang mga turnover. Oo, makapag-start na mag-Airbnb. Isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan at ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta? At kamusta? Today is August 11, 2024, araw po ng linggo. Alam niyo po, kabayan ka-updates, sobrang lutang po natin ngayong gabing ito. Ayan, dahil Diyos ko Lord, anong oras na ba ngayon? 3 in the morning ng linggo. At alam niyo po ba, bago po ako mag podcast ngayon, meron na po ako nabuong isang podcast. O, ang mali nga lang, hindi po na-record. Oo, sobrang lutang talaga, kabayan ka-updates. Pero, syempre, dahil commitment talaga natin na magbigay po ng weekly podcast, well, hindi pwedeng tamarin. Oo, hindi pwedeng tamarin, hindi pwedeng um, okay lang kahit wala. O, kailangan talaga, kabayan ka-updates, tuloy-tuloy lang po tayo. Gaya sa buhay, di ba? Tuloy-tuloy ang buhay kahit medyo ang dami mga aberya sa buhay, pero tuloy lang, di ba? And ngayon nga po na nasa pangalawang linggo po tayo ng buwan ng Agosto, dalangin ko ang lahat ng pagpapala po ay sumainyo. Gaya na nga lamang ng mga nangyayari ngayon, kabayan ka-updates, sa isa kong client sa pinapa-Airbnb niyang unit. Aba, may isang buwan nag-book ng Airbnb. Oo, sobrang ako natutuwa talaga, kabayan ka-updates, dahil 'di ba last time may nag 1 month din na stay sa Airbnb. Ngayon may nag 1 month ulit, kabayan ka-updates. Oo, super happy ako kasi syempre parang ito po yung nag-iisang unit na inaalagaan ko talaga ever since yung sa Fame, no? And sabi ko nga, dahil sa mga bookings natin ngayon sa Fame, at medyo maganda-ganda nga po yung takbo ng Airbnb, 'di ba? Parang next year talagang ikino-consider ko na nga po talaga na magtayo ng isang property management company. Oo, kasi parang iniisip ko nga talaga, kabayan ka-updates, kaya lang naman ako nagtutok ng isang unit para medyo hindi mabigla. Dahil syempre parang ayoko din mahati ang atensyon. Of course, nasa SMDC po tayo, okay? And sabi ko parang siguro dito muna ako bubuhos ng trabaho, and and then siguro try muna ng isang unit na i-push, no? Kapag okay na, kapag nakakaramdam na nga po ng tagumpay sa unit na ito, o di mag-ano ulit tayo ng isang listing, ng isang unit, 'di ba? O, pero siyempre client dapat natin. Kaya po, kabayan ka-update, sa lahat po ng mga nagpapa-Airbnb dyan, sumainyo rin po ang pagkapala ngayong buwan ng August. And ang nakaka-excite pa nga dito, kabayan ka-updates, aba, ilang araw na lang po, magbe-bare months na naman. Oo, siguro mga 20 days na lang po, kabayan ka-updates, no? Bare months na naman. And I am very sure na marami na naman na guest ang maghahanap ng Airbnb units. Marami na naman ang mga host na
masasaya dahil sa kanilang mga units na fully booked dahil syempre malapit na naman po ang Burr months. Ayan. And syempre, gaya nga po ng nasabi ko, I think nasabi ko nga po ito sa aking last podcast, na sa September marami rin pong kaabang-abang. No, actually, Kabayan Cup, it's nasa ano po tayo ngayon? Nasa preparation stage po tayo ngayon dahil nga po tayo nga po ay associate sales director na nga po tayo, no? Nag-handle na po ako ng mga tao and thank God meron na nga po tayong dalawang tao na ah, parte ng ating Star Magic. Wow, Star Magic. Star Magic, no. May isa pa nagpa-interview, galing naman ito sa ito yung nag-ayos sa akin ng ito yung nag-ayos ng car loan ko, agent ko mismo sa Mitsubishi. Sabi ko nga sa kanya last time, baka gusto mong i-try mag-market ng SMDC. Kumain nga kami dyan sa Shangri-La kasi yun nga, para mapag-usapan yung mga plano-plano sa buhay. Oo, so yun Kabayan Cup Deeds, super excited talaga ako dahil malapit yun na nga po silang makilala. Oo, malapit yun na nga po silang makilala. And talagang ang daming mga magabago sa buwan ng September. Siguro bigyan ko nga po kayo ng konting ah, idea or clue. Ayan. Ang SMDC updates po ay tuloy-tuloy po rin po magbibigay ng updates but hindi lang po sa mga nakagawian nating mga high-rise projects like gold, sands, ice. So tayo din po ay mas magbubukas pa ng mga bagong-bagong contents para po sa mga mid-rise projects or ito yung mga project na sa bandang Las Piñas, sa South 1, South 2, Twin, um, yung Calm Residences, yung iba pang mga project na mid-rise, atin na nga din pong tututukan. Oo, ang kanilang mga construction updates, ayan. And syempre, Diyos ko Lord, ito po pang malakasan din talaga to. Aabot na rin po tayo sa BISMIN or Visayas Mindanao. Okay, mag-updates na rin po tayo ng Visayas at Mindanao monthly. So, wait lang, kaya ko ba yun monthly? Hindi, kumbaga ano Kabayan Cup, siguro mga every 2 months tayo po ay tatawid, tayo po ay lilipad every 2 months. Ayan, hindi ka kaya ng monthly. O yung monthly, no? So, Diyos ko, baka kung gusto yung monthly, pahinging pamasahe. Oo, pahinging pang flight. Oo, back and forth. Kahit siguro from Bacolod to CDO. Oo, kasi yun nga po Kabayan Cup, it's medyo talaga. Actually, hindi ko alam kung kakayanin. Pero hopefully makaya kasi siyempre parang part of the job talaga na kailangan na ibibigay po yung lahat ng information, na ibibigay po yung yung mga actual videos ng mga construction updates. Ayoko lang din kasi umaasa sa mga marketing materials, no? So, parang gusto ko, lehitimo talaga, na talagang hindi. Parang gusto ko, kasi ewan ko parang nakatutuwa din ako. May mga pagkakataon kasi napapanood ko yung mga videos ko. Yung mga dati pa mga videos, ganyan. Pinapanood ko. Tapos parang ang galing, no? Kasi dati, katulad yung yung sa Ice Tower, parang dati parang blanco pa lang siya, ganyan. Tapos dumating na ako sa punto na parang, ay, ang galing talaga. Tapos na yung niya, yung patapos na yung building. So parang sobrang ito mga videos na ito kapag na turn over na nga po itong Ice Tower. O siguro yung mga ibang mga project ng SMDC kapag na turn over na. Kumbaga may something na may something na babalikan ka. Paano nga ba nabuo itong project na ito, 'di ba? Yung ganung yung ganung moment. So parang sabi ko, natutuwa talaga ako dahil lahat ng mga videos ng mga project na ibibigay nga po natin, yung mga construction updates ng ice, sands, gold, oo, ano ba, mint, light 2. Kumbaga parang sabi ko parang ito yung medyo um, parang for me parang isa ito sa pinaka magandang mga contents na nagawa ko dahil
Imagine kapag na-turn over nga po itong mga project na ito, talagang may mga something to ano, parang may mga something kang babalikan kung papaano nga ba nabuo. Parang gano'n. I don't know kung nakukuha niyo ako pero super happy ko na na-witness ko, nasasaksihan ko kung papaano nga ba nabubuo yung mga project ng SMDC. At dahil nga po diyan, mas lalo nga po ako na-inspire, na-motivate na mas palakasin pa ang SMDC updates. Oo. So yun po kasi siyempre may mga dahil may mga IPS na rin po tayo or may mga kagrupo na rin po ako nakasama ko, team ka-updates ang tawag ko po sa kanila. Sila din po ay magko-cover na rin or gagawa na rin po ng content ng construction updates ng mga SMDC projects, no? So i-assign ko nga po sila isa-isa. Itong mga taong makikilala nyo nga po by September, i-assign ko po sila sa project para mas magtatak. No? Kasi marami rin po sa inyo, kabayan ka updates, I don't know, no? Pero siguro babanggitin ko na nga lang po, ilan-ilan po sa inyo. Yan, sina Miss Melanie and Miss Malaya, dyan po mismo sa Singapore. Hindi ko makakalimutan yung kwento namin. Papunta kami na Singapore for deployment ng kagrupo ko, and then nag-message nga po siya sa akin na napapanood niya po sa YouTube and parang gusto niya nga po ma-meet ganyan ganyan ganyan, and nakakatuwa kasi nung nag-meet nga kami, sabi nga niya parang nung na-search ko nga yung gold residences, ang daming content sa'yo lumabas. Oo, so bentang benta tong pagmukhang to. Yes. Oo, so parang ang dami daw gold, parang mukha mo lumalabas, Justine, ganyan, ganyan, ganyan. So parang sabi ko, nagtuloy-tuloy ako na gumawa ng gold contents, no? But yun nga, nung nakikilala na nga po about sa gold, nag-jump na ako sa ice, sa sands, ganyan, hanggang sa dumami. So parang feeling ko this time, sa mga tao ko, gagawin ko, may isang project na ito yung kailangan niya i-focus. At kailangan niya talagang damihan yung content. Oo. Kailangan may YouTube, kailangan may TikTok, kailangan may Reels. And speaking of Reels, kabayan ka updates, ito medyo nahihirapan ako dito, kabayan ka updates, sa Reels, no? Kasi parang hindi ko kasi kaya na hindi ko kayang gumawa ng content ng mabilisan. Alam mo yun, parang feeling ko parang nalilimitahan yung pagiging madaldal natin. O, at saka parang feeling ko namamadali, um, hindi gaanong, kumbaga hindi, ewan ko hindi ko lang kung ako lang to, pero pag mabilisan, parang hindi masyadong intimate yung pakipag-usap, or parang hindi gaanong nabibigyan ng mas madiin na atensyon. Hindi ko alam kung nakuha niyo po, kabayan kapits, pero medyo ako, parang kasi property kasi ito. So property, parang hindi ko alam kung dapat bang gawing reels yung, do may mga iba gumagawa, no? Kasi may mga iba din gumagawa talaga. Kaya lang sa akin po talaga, parang sa sarili kong brand na lang, ayan, sarili kong brand siguro. Parang challenging sa akin na gumawa ng reels. Parang hindi ko alam paano magsimula, yung mga edit na super ganda ng pagkaka-edit, parang hindi ko alam. Oo, kasi before din nung mga panahong nasa Team FTR pa ako, nung ako po ay IPS pa lamang, inihikayat kami ng boss ko na mag-reels po kami. Pero hindi ko talaga magawa yung reels. Oo, parang sabi ko, ang hirap kasi parang um, siguro yun nga, siguro gano'n talaga, may kinalaman sa branding natin. 'Di ba? Eto yung brand ko as IPS, ah, nag IPS stands for International Property Specialist, kung may magtanong man, no. Ito yung brand ko, ito yung approach ko, YouTube, Apple Podcast, Spotify, puro salita, puro usap, ganyan. Kasi parang gusto ko na parang ah,
mahaba-habang conversation. Hindi mo ewan ko, pero hindi talaga ako naniniwala sa mga mabilisan. O 'di ba nga 'pag may mga hindi ko alam kung may mga clients ako na nakakapakinig dito ngayon, na nakapag-Zoom meeting kami. Ang lagi kong ending talaga, kabayan ka updates, sorry pero baka pagalitan po ako ng mga boss ko ngayon, 'no. Ang lagi kong finale or lagi kong sinasabi after my Zoom meeting, sinasabi ko, if wala kayong peace sa heart mo to get this property or i-reserve itong proposal na ibinibigay ko sa iyo, then wag mo i-reserve. Medyo ganun ako kasi nga ang dami ko ng kliyente na parang dahil sa mabilisan, 'di ba, nagba-back out. Hindi nagtutuloy. So parang ako, parang medyo na-evaluate din po kasi kami kapag may mga backouts kami, and ayokong gawin yun. At sayang ang pera nyo. Kaya nga inaano ko lagi, kung hindi ka at peace dun sa proposal ko na ginawa ko, wag mong kunin. Hindi ko pinipilit. Pero yun nga lang, kapag ready na nga yung tao, tapos sabay na wala yung unit na napili ko, hanap ulit ng iba. Doon naman ako nalulungkot, no? Kaya lang kasi parang sa akin, hindi ko kasi parang ewan ko, parang medyo minsan mas may doubts ako sa kliyente. Actually, ito, magiging honest ako, pag sobrang smooth ng transaction, o sige, kunin ko na. May doubts pa ako niyan pag nag-reserve. Kasi nga parang hindi ako sanay ng mabilisan. Oo. Kaya nga inaano ko nga lagi sa mga Zoom meetings ko, kapag may mga tanong-tanong, please magtanong ka na, ganyan. Inaano ko kliyente, ma'am, may question ka ba? Wala na. No, that's impossible. May tanong ka, nahihiya ka lang, ganyan. Kasi yun nga, parang sa akin, parang gusto ko talaga na mas naiintindihan. Kaya nga ito nga po, sa paggawa ko nga po ng Reels, itong September, hinihingan din pala ako ng Sir Jan Talusan na nag-birthday nung isang araw. Happy birthday, Sir Jan Talusan. Happy birthday. Oo. Happy 23rd birthday. Wow, 23rd. Oo. Medyo medyo may labas daw. Hindi ko alam kung kailan. Baka next year pa yan. Dahil marami tayong trabaho, pero sige, hintayin natin. Tapos yung sir ha, yung chocolate. Andito pa hindi ko pa napapag-grab. Buntik na ako magtampo dito eh. Oo. Nag-message ako ng birthday niya, ni boss. May binili kasi akong well, kasalanan ko naman din kasi. Bumili ako ng Royce chocolate. So, official Royce chocolate. Oo, parang nung birthday niya, bumili ako ng Royce. Parang dalawa yung napili ko, isang classic tsaka isang yung may wine. Nakalimutan ko yung tawag doon. Dalawa yun. So, plano ko, ipapag-grab ko na lang. Aba, hindi ako sinagot. Sabi ko parang 3 hours lang daw pwedeng to kumbaga 3 hours lang pwedeng ah, naka-sealed, ayan. Kapag naglagpas 3 hours na daw, baka hindi ko rin naman kasi naisip kabayan ka updates na na pwede siyang, na hindi pala pwedeng ilagay sa office. Kasi plano ko, iiwanan ko na nga lang sa office. Oo, biglang, ay, kailangan pala i-fridge agad within 3 hours. So, nag-message ako sa kanya. Walang reply. Ito nakakatuwa. Nag-ask ako ng status ng aplikante ko. Aba, ang sinagot sa akin, asa na yung tsokolate? Ipag-grab mo na. Hindi ako sinagot sa aplikante ko. Pero kalaunan sumagot din. Ayan. Pero ayun, again, Sir Jan, happy birthday and more birthdays to come. We are so happy and blessed na ikaw ang naging boss namin. Um, Marami mga nangyayari sa atin, but talagang without a doubt, isa kang napakabuting leader because you are very so proactive. Oh, you know what I mean, Sir Jan? Ayan. So, isa yun sa mga hinahanga ako sa inyo na kahit anong bagyong dumadaan sa inyo, you're very proactive. Uh, um,
Walang problema. Okay, trabaho pa rin tayo kahit tayo binabagyo. Oo. So again, Sir Jan, happy birthday. Bukas, okay. Hindi, mamaya pala ipapadala ko na nga po yung tsokolate mo. Ayan. Oo. So yun nga po, parang ba't ko nga ba nasabi? Ay, ayan naman tayo. Saan na napunta eh. Pero yun nga po about sa reels na yan, kabayan ka updates. Yun, humihingi si Sir Jan ng reels sa akin for the staycation deals. Ayan, abangan niyo po yan, yung staycation deals na yan. Humihingi nga po siya sa akin ng mga reels. Ayan. So, we have no choice, no? Wala tayong choice kundi sumunod. So, mag-submit. So, plano ko nga next week dahil medyo okay na naman po ang ating bosses. Ayan, tayo nga po ay gagawa na nga po ng reels, no? So, Diyos ko, kabayan ka updates, ipadalakan nyo nga po ako talaga. Oo, Diyos ko. Sana talaga ay mapanindigan talaga yung reels na yan. Oo. But anyways, kabayan ka updates, at the end of the day, ako ang hinihiling ko nga lang talaga. Sana po may mga, sana po nakakatulong po etong mga ginagawa natin. No? Kasi, to be honest, kabayan ka updates, ang main job naman talaga natin or main role natin is to market SMDC. Pero itong podcast ko, itong SMDC updates ko, ito ay mga extensions lamang. Oo, para mas makilala nyo nga po si SMDC. Well, kilala na po lahat ng tao si SMDC. Pero sa akin, parang gusto kong idokumentado yung lahat ng mga updates, yan, sa mga construction updates, and syempre, dito sa podcast kung saan nabibigyan nga po natin ng informations, ayan, tips, ang lahat po ng mga SMDC homeowners, investors, at syempre ang mga clients natin sa iba't ibang panig man ng Pilipinas at mundo. Ang nagawa ko naman sa YouTube, nagawa ko naman sa Apple and Spotify podcast. So, ito doon na natin, di ba? Mag-reels na po tayo. Oo, mag-reels, mag-TikTok, di ba? Oh, welcome to my mini vlog. Oh, so ganun kabayan ka updates. No, we'll see. Na nga po, supportahan niyo po kabayan ka updates ang ating mga contents dahil etong mga contents na ito hindi po para sa akin. Ito po ay para po sa inyo, para sa lahat po ng mga kliyente ko, saan mang panig man kayo ng mundo, para po ito sa inyo. Okay, ang SMDC podcast nga pala ay napapanood at napapakinggan sa YouTube channel, Spotify, Facebook page, and napapakinggan po sa Apple Podcast. Okay, for today's podcast, nag-iisip ako kabayan ka updates kung ano nga ba yung magandang pag-usapan, okay, para sa ating podcast ngayong gabi. And naisip ko na what if pag-usapan nga po natin yung mga pre-selling ngayon na magta-turn over na nga po next year. So, ang biglang pumasok sa isipan ko ay itong Glam Residences. Oo. Kasi po kabayan ka, please, alam niyo po ba, sa lahat po ng mga hindi pa nakapanood last month ng ating construction updates ng Glam, pindutin niyo lang po yung link sa description box, ayan, para mapanood nyo nga po ang ating updates dyan po mismo sa Glam Residences. Okay? So, as of June 2024 as of June 2024, 84.40% complete na po si Glam Residences. 84.40% complete na po si Glam Residences. Oo, so ano pong ibig sabihin nito? Naku, konting-konti na lang. Malapit na. Oo, sobrang lapit na po kabayan ka-updates. Talagang marami na pong na-excite na mga homeowners dyan sa kanila mga turnover. Oo, makapag-start na mag-Airbnb. Yes.
Okay, so kaya yun po kabayan ka-updates, para po ito sa lahat po ng mga hindi pa nakakakuha, no? Kasi 60% sold na po si Glam Residences. Okay? So, ang total po kasi ng units ni Glam ngayon ay nasa, okay, 2,966 units po ang total units ng Glam, pero 1,700 units ang nasold na po. Kaya meron pa hong 1,200 units na natitira. Okay? So, kaya kabayan ka-updates ha, please, bago ba ho lumaki ang down payment nito, habang no spot down payment pa, kumuha ka na. And syempre, yung parking natin, o 2,966 ang units, ang parking ilan? 917 slots lang po ang ating parking sa Glam Residences. Okay? So para lang po may idea po yung ilan sa ating mga kabayan ka-update, saan nga ba nakatayo si Glam Residences. Okay, so yung location po niya ay along EDSA and Samar Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Tabi po ito mismo ng GMA 7. Okay, at tapat mismo ng GMA Kamuning Station. So, imagine paglabas mo mismo ng unit ng lobby ng Glam, ayun na. Okay, andyan na po yung GMA Kamuning Station MRT, no, which is maganda po ito sa lahat po ng mga guests natin sa Airbnb kasi connected po ito sa Grand Central Station. Okay, MRT3, LRT1, and MRT7, and Metro Manila Subway. 'Di ba? So parang hindi ka na mahihirapan kung meron kang guest na balikbayan or di naman kaya turista na gustong ikutin ang buong Metro Manila. Diyos ko Lord, tren-tren na lang. Wala na mga grab-grab. Oh, tren-tren na lang. Oh, 'di ba? Kumbaga yun po yung maganda kabayan ka-updates. Pwede kang mag-MRT3, LRT1, MRT7, Mega Manila Subway. Ang dami ng pwedeng puntahan ng guest mo. And take note, iisa lang po ang tower sa Glam Residences. Tapos po kabayan ka-updates, napaka-prime po ng ating location sa Glam Residences, no? Dahil nga po sa Triangle Park na ito. Okay, ito po yung official CBD or Central Business District ng Quezon City. Okay, new and official Central Business District. Meron nga po itong 250 hectare designated property mixed use with retail, commercial, residential, and institutional institution. And syempre kabayan ka-updates, malapit din po tayo mismo sa bagong bukas na Solaire Resort North. Okay? Na kung saan meron nga po tayo ditong resort, casino, hotel, and more on a 1.5 hectare site located in Triangle Park. Super lapit din po nito kabayan ka-updates dahil 1 kilometer away lang po from Glam itong si Solaire Resort North. Okay, para lang po mas maintindihan na yung ganda po ng location nga po ng Glam. Ito po yung ating connectivity vicinity map. Ayon po dito sa ating connectivity map, Metro Rail Transit 7. So meron po tayong 14 na station from North EDSA to San Jose del Monte. So ito nga po yung 14 stations na babanggitin ko po na part po ng MRT 7. So, from North Avenue, ayan, meron tayong Quezon Memorial, University Avenue, Tandang Sora, Don Antonio, Batasan, Manggahan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao, Quirino, Sacred Heart, Tala, and San Jose del Monte Intermodal Transport Terminal. At ang target full operation po ng MRT7 ay November 2025. Okay, syempre hindi rin po mawawala ang Metro Manila Subway
will consist of 18 stations from Quirino Highway to Bicutan. Okay, so ano-ano nga ba ito ha? Yung 18 station na nga ito. Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Katipunan, Ortigas North, Ortigas South, Kalayaan Avenue, Bonifacio Global City, Lawton East, Lawton West, FTI, NAIA Terminal 3, NAIA Terminal 1 and 2, Asia World, and Bicutan. Ayan po yung 18 na sakop po or 18 station po ng Metro Manila Subway. So, accessible din po si GLAM via UGCS or Unified Grand Central Station. Ang target partial operation po nito ay 2025 pero ang full operation po nito ay 2028. Okay? So ano nga ba itong Grand Central Station? Ang Grand Central Station, also known as North Triangle Common Station, will connect LRT-1, MRT-3, MRT-7, and Metro Manila Subway. One station away lang po ito from GLAM Residences. No? At ang target partial operation po nito ay 2024, sa taong 2024. At ang full operation po nito ay sa taong 2025 next year. Para lang po mas maintindihan po natin kabayan ka-updates ang buong detalye or project overview ng GLAM Residences. Ang address po niya ay along EDSA and Samar Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Na-launch po ito last April 2019. Lot area is 6,954 square meters. Number of towers, isa lang po siya. Number of units, 2,966. Number of parking is 917. For the 1BR, meron tayong 23.72 square meters up to 37.97 square meters. Para po sa 2-bedroom naman, meron tayong 45.56 square meters. At ang average price per square meters po ay 268,000 pesos per square. So gaya po ng ilan po ng mga SMDC projects po namin, meron pa rin drop-off. Okay, grand lobby na napakaganda. Lift lobby, mezzanine, lounge area. Tapos po kabayan ka-updates, ito po ang isang nga po sa aking inaabangan, ang GLAM Mall. Oo, so napunta ko na nga po yung Air Mall, yung Fame Mall. So far, Fame Mall po yung pinaka-favorite ko kasi iba yung ang aliwalas po ng Fame Mall natin dyan. Okay, pero etong GLAM Mall, malamang sa malamang, syempre glamorous. So abangan natin kung ano nga ba yung magiging itsura ng GLAM Mall. Okay, so yung amenity area po ay nasa 5th floor. Ang mga amenities po natin dyan ay amenity lounge, function room, gym, jogging trail, lap pool, pool deck, jacuzzi, water feature, outdoor lounge area, play area, and kiddie pool, and splash pod. So sa lahat po ng mga nakapanood ng ating YouTube, Facebook page, and Spotify, kasalukuyan ko nga pong ipinapakita nga po sa inyo yung mga amenities ng GLAM Residences. And syempre, isa rin po ito sa ikinaka-proud ko kabayan ka-updates dahil ito po yung kauna-unahang project ni SMDC na nagkaroon po ng roof deck. Oo. So, bago po nagkaroon ng Ice Tower roof deck, Gold Dresser roof deck, meron tayong roof deck sa GLAM Residences. Okay? So, sa roof deck amenity, meron tayong lawn area, walkway, planters, wood decks, outdoor lounge areas, and sky lounge. So again, sa lahat po ng mga nanonood po ng ating podcast, pinapakita ko nga po sa inyo yung picture ng mga roof deck amenities po natin.
So, eto naman po ang mga floor plan po natin. So, this is our 5th floor, 6th floor, 7 to 44th floor, at ito pong ating mga typical unit layouts. So for one bedroom, meron tayong 23.72 to 34.81 square meters. Wala po itong balcony. Yung mga 1BR na ito, ayan. Tapos, meron din tayong 1BR with balcony. That's 26.82 to 37.97 square meters. And 2 bedroom with balcony. Alam ko yung 2BR sold out na. O, check natin kung meron pa. Maganda rin mag 2BR kakabayan ka updates, no? Kasi ang 2BR po ng Glam ay very limited lang po. Okay? Teka. So, check ko nga po kung may available pa nga bang 2BR. Ay, meron pa kabayan ka updates, meron pa. Ayan, meron pa tayong 2BR na end unit o na 45.56 square meters. Ilan na lang to? 8. Okay, may 11 floor, 17th, 19th, 31st, 30th, 32nd, 34th, 38th, and 40th floor. So, meron pa nga po tayong 8 units na 2BR sa Glam Residences. Okay, para po sa ating unit deliverables, ayan, para po sa mga nakapanood po ng ating podcast, ito pong ating unit deliverables. And this is our construction updates as of June 2024. 84.40% complete na po si Glam. So siguro ngayon nasa July na nga po tayo, baka nasa 88%, 'di ba? So, as of July 15 kabayan ka updates, ito na po ang inventory po ng Glam. 1,242 units left na lang po ang ating Glam Residences. So, again kabayan ka updates, Diyos ko Lord, mag-reserve na po kayo. Kumuha na po kayo ng unit sa Glam dahil ang gaganda po ng ating mga promos ngayon. Habang hindi pa turnover, habang may pagkakataon ka pang mag-NoSpot DP, mag-avail ka na. 2.9 po ang units ng Glam pero 1.2 na lang po ang natitira. Or 1,242 units left na lang po ang natitira po sa Glam Residences. Kabayan ka updates, for more details about Glam, please DM me on WhatsApp at 63915-2814355. Again, kabayan ka updates, if you are thinking na kumuha ng property sa Glam, this is the perfect time, the right time for you to invest in Glam dahil kapag ito po ay nag-turnover na, Diyos ko Lord, ang laking na nga po ng 5% down payment, no? So I suggest ngayon po na nakikita nyo na nga po, malapit na nga po ma-turnover ang Glam Residences. Please, mag-reserve na po kayo before it's too late, bago pa mawala yung mga promos natin, yung mga discount natin, NoSpot DPs. Ang hirap kaya kumuha ng property na may na pag RFO na. Oo, super hirap po kabayan ka updates. Kaya I suggest kumuha na po kayo mismo ng pre-selling pa lang sa Glam. Okay, at least ito talagang nakikita talaga na ay ito malapit na. Kasi may mga iba tayong kabayan ka updates sa parang ayaw kumuha ng pre-selling kasi wala pang nakikita. O ito na resibo, patapos na. Pero yung term sa pre-selling pa din. Kaya I suggest kumuha na nga po kayo kabayan ka updates ng unit sa Glam Residences before it's too late. And I suggest kabayan ka updates kumuha na rin po ng parking habang naka 100% payable in 10 years po siya. Oo, so ang maganda po rito kabayan ka updates, hindi mo kailangan mag bank loan. Oo, so parang kung naguhulog-hulog ka lang sa developer for 10 years straight, walang interest. Oo, kaya I suggest, Diyos ko, kumuha na po kayo ng parking. Ang reservation fee ng parking is 10,000 while the unit po is 50,000 pesos. So yan po kabayan ka updates, ang project
details po ng Glam Residences diyan po mismo sa GMA Kamuning QC. Again, for more details, please DM me on WhatsApp. That's 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. So, that's all for today's podcast po. Kabayan Ka Updates, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig mula simula hanggang dulo. Please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para mas unang-una po kayong na-update sa ating podcast and SMDC updates. And huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ako sa aking Spotify, Apple Podcast, and Facebook page, SMDC Kabayan Investment. And for more details pa po sa mga SMDC project or ibang SMDC projects po, please DM me on WhatsApp and Viber 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. Muli po, ako po ang inyong Virtual Associate Sales Director, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan Ka Updates, sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, kita-kits po ulit tayo on my next podcast. Dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!